biglang bumuhos ang ulan. Sa halip na sumilong, mas pinili niyang takpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang backpack at naglakad pa uwi. Kalaunan, habang naglalakad, biglang huminto ang isang sasakyan malapit sa kanya, at inalok siya ng lalaki na ihahatid na siya pa uwi. Ang nakapagtataka dito, tila hindi man lang siya naghinala sa lalaking nasa sasakyan. Walang pag-aalinlangang sumakay si Eugene sa sasakyan, sa pag-aakalang ihahatid siya ng mabait na lalaki pabalik sa kanilang bahay. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakauwi. Pagkaraan ng 10 araw, natagpuan ang bangkay ni Eugene sa isang pulang suitcase sa gilid ng ilog. Ang isang may-ari ng tindahan ng bag, si Kim Song-chul, ay nakita ang balita, at naalala na ang pulang suitcase ay galing sa kanyang tindahan. Ibinenta niya ito sa isang lalaki, na isinulat ang kanyang pangalan sa isang tseke bilang si An Song-yun. Ilang sandali matapos matanggap ang tseke, pumunta si Song-chul sa tindahan ng pizza para kumain. Pagdating doon, laking gulat niya nang makita ang name tag ng pizza delivery guy. Nalaman niya na ang pangalan ng empleyado ay An Song-yun, tulad ng lalaking bumili ng pulang suitcase sa kanyang tindahan. Sa katunayan, An Song-yun talaga ang pangalan ng nagde-deliver ng pizza. Sa mga oras na yun, naatasan si Song-yun na maghatid ng pizza sa isang customer na nakatira sa isang apartment. Lumalabas na ang customer ay walang iba kundi ang lalaking bumili ng pulang suitcase, si Jung Tae. Nabunyag na siya rin ang dumukot at pumatay sa batang si Eugene. Madali niyang napasunod ang bata na sumakay sa kanyang sasakyan dahil kapitbahay niya ito sa apartment building. Samantala, naniniwala na ngayon si Song-chul na ang lalaking bumili ng kanyang pulang suitcase ay siya rin ang pumatay kay Eugene. Sa pagnanais na makatulong, nagpa siyang tumawag ng pulis para ibigay sa kanila ang impormasyon, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa na pindutin ang call button. Ayaw niyang masangkot sila sa kaso, dahil kapag natuklasan ng mga tao na binili ng killer ang briefcase sa kanila, masisira ang reputasyon ng kanilang tindahan at wala na muling bibili sa kanila. Nang marinig ito, sumang-ayon si Song-chul, at kinalimutan na ang kanyang plano na tumawag sa mga pulis. Samantala sa pizza shop, sa wakas ay nalaman na ni Song-yun ang tungkol sa pagpatay kay Eugene. Sa mga oras na yun, nagsuspecha siya na si Jung Tae ang killer. 10 araw bago ang insidente, nagkaroon ng murder case na may parehong modus, at palaging nag-o-order si Jung Tae ng pizza tuwing 10 araw. Ngunit ang dahilan kung bakit talaga siya pinaghihinalaan ni Song-yun ay dahil narinig niya ang ilang kakaibang ingay mula sa apartment ni Jung Tae noong huling nag-deliver siya ng pizza sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Song-yun ang kanyang hinala sa kanyang boss, ngunit tumugon lang ang lalaki na huwag itong masyadong isipin. Kasabay nito, ang stepmother ni Eugene na si Song Kyung-hee ay nalulungkot pa rin sa pagkamatay ng kanyang stepdaughter. Nakukonsensya siya sa hindi niya pagsundo kay Eugene noong gabi ng pagdukot. Pakiramdam niya ay laging dumadalaw sa kanya ang espiritu ni Eugene, na nagresulta para matakot siya na maging mapag-isa sa bahay. Gayunpaman, hindi naniniwala ang kanyang asawa sa kanyang mga kwento at pinagbawalan din siya nito na banggitin ang pangalan ni Eugene. Samantala, pinaghinalaan ng pulisya ang isang loan shark na nagngangalang Ma Dong-suk bilang ang suspect sa pagpatay kay Eugene, at dinala nila siya sa police station para sa karagdagang pagtatanong. Ngunit sa huli, napilitan silang palayain siya dahil sa kawalan ng ebidensya. Ang dahilan kung bakit pinaghinalaan ng pulisya si Dong-suk ay dahil isa siyang malupit na loan shark, na sinubukang pahirapan ng kanyang tiyuhin dahil lang sa late niyang binayaran ang kanyang mga utang. Pagkabalik mula sa istasyon ng pulisya, nagpa siya si Dong-suk na bumalik sa kanyang apartment at natuklasan na ang parking spot na karaniwan niyang ginagamit ay kinuha ni Jung Tae. Sa sobrang galit, dinuraan niya ang windshield ng sasakyan, bago pumunta sa apartment ni Jung Tae at inutos sa kanya na alisin ang sasakyan sa kanyang parking spot. Ayaw ni Jung Tae na magkaroon ng gulo sa ganoong kabastos na lalaki, kaya sinundan niya si Dong-suk sa parking lot para ilipat ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, nang matuklasan niya na dinuraan ni Dong-suk ang windshield ng kanyang sasakyan, humingi siya ng paliwanag kung bakit niya ito ginawa. Bilang tugon, dinuraan muli ni Dong-suk ang kanyang windshield at inutos sa kanya na ilipat ng mabilis ang kanyang sasakyan. Nang makitang nababalot ng tato ang braso ni Dong-suk, si Jung Tae ay hindi nangahas na makipagtalo at agad niyang inalis ang kanyang sasakyan mula sa parking spot ni Dong-suk. Sa sumunod na eksena, nalaman ng isang security guard ng apartment na hindi wasto ang pagtapon ni Jung Tae ng basura. Kaya naman, habang dala ang garbage bag, pumunta siya sa apartment ni Jung Tae at pinagsabihan siya kung paano ang wastong pagtapon ng basura. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jung Tae ang security guard at sinabihan lang siya na umalis. Sa pagkainis sa kanyang pakikitungo,
Binuksan ng security guard ang garbage bag sa harap mismo ng pintuan ni Jongtae, at planong ihagis sa kanya ang laman nito. Ngunit laking gulat ng security guard nang makita ang laman ng garbage bag, na nabunyag na ang school uniform ni Eugene. Sa sandaling yun, dumungaw si Jongtae mula sa pintuan, at nang makitang natuklasan na ng security guard ang kanyang sikreto, agad niya itong inatake at kinaladkad siya papasok sa kanyang apartment. Kinabukasan, bumalik si Jongtae sa tindahan ng bag para bumili ng 2 suitcase na kapareho ng sukat ng huli niyang binili. Samantala, ang pagkawala ng security guard ay ikinabahala ni Pyo Jungrok, ang kanyang kapwa security officer, at ni Taesun, ang apartment manager. Inutos ni Taesun kay Jungrok na suriin ang isa sa mga apartment, na ang water bill ay labis na tumaas kamakailan. Lumalabas na ang may problemang apartment na yun ay walang iba kundi ang apartment ni Jongtae. Natural lang na tumaas ang kanyang water bill dahil marami siyang ginamit na tubig para linisin ang dugo ng kanyang biktima. Sa mga oras ding yun, nililinis niya ang dugo ng security guard na nabunyag na kapapatay lang niya. Habang busy si Jongtae sa paglilinis ng sahig, nakatanggap siya ng tawag mula sa security guard na si Jungrok, na gustong magtanong kung may tumutulong tubo sa kanyang apartment. Bago pa masagot ni Jongtae ang tanong, narinig niya ang tunog ng doorbell mula sa front door. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Pumunta siya para tingnan kung sino ang nag-doorbell, ngunit habang naglalakad siya palayo, si Jungrok ay patuloy na tumatawag sa kanya, at ang pagring ay nagpabagsak sa kanyang cellphone sa suitcase sa ilalim ng mesa. Lumalabas na ang taong nag-doorbell ay si Taesun, na dumating upang pag-usapan ang tungkol sa monthly meeting ng mga residente. Noong una, tumanggi si Jongtae na makilahok, ngunit nang malaman niya na ang meeting ay tungkol sa pagkamatay ni Eugene, inimbitahan niya si Taesun na pumasok sa kanyang apartment. Pagdating sa loob, ibinunyag ni Taesun na pinaplano niyang maglagay ng CCTV sa gusali upang maiwasang maulit ang parehong krimen. Ngunit bago i-install ang mga kamera na yun, kailangan niya ang approval ng mga residente, kabilang ang kay Jongtae. Sumagot si Jongtae na hindi na niya kailangan ng kanyang approval o anuman, dahil malapit na siyang umalis sa apartment. Nang marinig ito, nag-inspeksyon si Taesun sa loob upang makita kung inaalagaan ba ni Jongtae ang apartment ng maayos. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Jongtae ang kanyang pagkadismaya para kay Taesun, na kanina pa nang iistorbo sa kanya. Kaya naman, kinuha niya ang isang matigas na bagay sa malapit, at balak na gamitin ito upang patayin siya. Sa kabutihang palad, tumunog ang telepono ng babae at nang sagutin niya ito, agad niyang sinabi sa tumatawag na nasa apartment siya ni Jongtae. Nagawa nitong mapigilan ang plano ni Jongtae na patayin ang babae, dahil kapag may nag-report na huling namataan si Taesun sa kanyang apartment, automatikong maghihinala ang mga pulis sa kanya. Samantala, sa labas ng apartment building, tila kababalik lang ni Kyung-hee nang makasalubong niya ang isang babaeng kamukha ni Eugene. Dahil ang bata ay kamukhang kamukha ng kanyang stepdaughter, naghinala si Kyung-hee na siya ay multo ni Eugene. Gayunpaman, lumalabas na ang bata ay isa sa mga residente ng apartment building, at ang kanyang pangalan ay Yoo Soo-yeon. Sa puntong ito, miss na ni Kyung-hee ang kanyang yumaong anak na babae, kaya naman nang makita niya si Soo-yeon na kamukhang kamukha ni Eugene, inimbitahan niya ang bata sa kanyang apartment para mag-usap. Pagpasok nila sa apartment, sakto namang lumabas si Jongtae, at nang makita niya si Soo-yeon, ang akala niya ay si Eugene siya, ang batang pinatay niya ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit hindi nagtagal, na-realize niya na ibang bata ito sa kanyang biktima. Kalaunan, nang umalis na si Soo-yeon sa apartment ni Kyung-hee, aware si Kyung-hee na pinagmamasdan ni Jongtae si Soo-yeon, na parang may interes siya sa bata. Ilang sandali pa, dumating si Jungrok sa apartment ni Jongtae, at sinabi na kailangan niyang suriin ang tubo sa kanyang apartment kung sakali man na meron itong leak. Siyempre, hindi siya pinayagan ni Jongtae, at sinabi na maayos naman ang tubig sa kanyang apartment at wala ding tumutulo. Gayunpaman, iginiit ni Jungrok na kailangan niya itong suriin at kung hindi siya papapasukin ni Jongtae, sinabi niyang babalik siya ngayong gabi kasama ang ilang profesional na tubero. Nang marinig ito, nagpanik si Jongtae, kaya pinayagan na niya si Jungrok na pumasok sa loob at suriin ang mga tubo. Ngunit nang suriin ni Jungrok ang mga tubo sa banyo, hindi sinasadyang nakakita siya ng mga buhok at mga bakas ng dugo sa sahig, dahilan para maghinala siya kay Jongtae. Kaya bago pa siya magawa ng masama ni Jongtae, mabilis siyang bumangon at sinabing wala siyang nakitang pagtagas sa tubo. Nang walang sinasabi, nagmamadali siyang lumabas ng apartment. Pagkatapos bumalik sa kanyang security post, inisip ni Jungrok ang tungkol sa mga buhok at dugo sa apartment ni Jongtae,
at nakatitiyak siya na si Jung Tae ang killer. Gayunpaman, hindi ito ma-report ni Jung Rook sa pulisya dahil ayaw niyang masangkot sa kaso. Dito nabunyag na si Jung Rook ay isang fugitive at 5 buwan na lang ang kailangan niya bago maubos ang kanyang statute of limitation. Dahil dito, mas pinili niyang manahimik. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Dong Suk para lang malaman na muling ginamit ni Jung Tae ang kanyang parking spot. Sa pagkakataong ito, napuno na siya. Hinampas niya sa ulo si Jung Tae gamit ang kanyang tsinelas para bigyan siya ng leksyon na wag na muling kunin ang kanyang parking spot. Sa takot, humingi ng tawad si Jung Tae kay Dong Suk at nangakong hindi na niya uulitin ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa sandaling umalis si Dong Suk, isinumpa siya ni Jung Tae at nangakong maghihiganti sa kanya. Ngunit bago maghiganti, kailangan na muna ni Jung Tae na maghanap ng trabaho. Nagkataon namang nakakita siya ng bakante para sa isang raid job. Nang tanungin siya ng kanyang magiging boss tungkol sa kanyang numero, napagtanto ni Jung Tae na nawawala ang kanyang telepono. Dahil dito, nagmamadali siyang umuwi, at dito na niya na-realize na nasa isang selyadong suitcase ang kanyang telepono. Ang masama pa, hindi niya ito mabuksan dahil hindi niya alam ang kombinasyon. Para humingi ng tulong, tinawagan niya si Song Chul para tanungin ang combination number. Sinabi sa kanya ni Song Chul na ang kombinasyon ay 30. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Jung Tae dahil sinubukan na niya ang kombinasyon noon at hindi ito bumukas. Ngunit sa sandaling yun, biglang nakaisip ng magandang ideya si Jung Tae. Maaari niyang gamitin ang pagkawala ng kanyang telepono para ma-set up si Dong Suk. Dahil dito, sinadya niyang maghanap ng problema kay Dong Suk at hinamon siya sa isang away. Nagdala siya ng isang pamalo, at sadyang binitawan ito nang sapakin siya ni Dong Suk. Kinuha ni Dong Suk ang pamalo at pagkatapos ay ginamit ito para bugbugin si Jung Tae. Sa ganoong paraan, ang mga fingerprint ni Dong Suk ay nakadikit na sa pamalong yun, at maaari siyang i-frame ni Jung Tae bilang ang killer dahil ang pamalong yun ang sandata na ginamit niya upang patayin ang kanyang mga biktima. Sa sumunod na araw, nalaman ni Jung Tae ang numero ng telepono ni Dong Suk, bago pumunta kay Song Chul at hiniram ang kanyang telepono. Gamit ang telepono, tinawagan niya ang telepono ni Dong Suk at pinatay ang linya bago pa niya masagot ang tawag. Kinagabihan, dinukot ni Jung Tae si Song Chul at inilagay ang pamalo sa kanyang tindahan ng bag. Tila gumana naman ang tactics na ito dahil sa sumunod na araw, inaresto ng pulisya si Dong Suk sa mga kaso ng pagkidnap kay Song Chul. Bilang ebidensya, natuklasan ng pulisya na tinawagan ni Song Chul si Dong Suk bago siya mawala, at nakakita rin sila ng pamalo na may mga fingerprint ni Dong Suk. Ngayong nahuli na si Dong Suk, sinimulan na ni Jung Tae ang pagbuntot kay Soo-yeon, at nilayong gawin siya na kanyang sunod na biktima. Gayunpaman, alam ni Kyung-hee at Jung Rook na pinagmamasdan ni Jung Tae si Soo-yeon mula sa malayo. Kaya naman, nang dumaan si Soo-yeon sa security post, binalaan siya ni Jung Rook na mag-ingat at huwag umuwi ng mag-isa. Samantala, habang nakakulong si Song Chul sa apartment ni Jung Tae, na-realize niya na nasa suitcase pa rin ang telepono ni Jung Tae. Kaya naman, binuksan niya ang suitcase, at ginamit ang telepono ni Jung Tae para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, lubat na ang telepono, kaya tinawagan niya ang pizza delivery guy na si Song-yeon. Matapos ma-realize na ang tawag ay nanggaling sa apartment ni Jung Tae, agad na tumakbo si Song-yeon papunta sa lugar. Sa mga oras na yun, malakas ang ulan, dahilan para mawalan ng kuryente. Nang makakita ng pagkakataon, ginamit ni Dong Suk ang kadiliman upang makatakas sa police station at bumalik sa apartment building, nagnanais na maghiganti kay Jung Tae para sa pag-set up sa kanya. Sa kabilang banda, si Kyung-hee, na nag-aalala para kay Soo-yeon, ay nagpa siyang sunduin siya. Ngunit sa sandaling yun, na-realize nilang sinusundan sila ni Jung Tae. Kaya naman, sinadya nilang tumayo sa gitna ng highway para maakit ang atensyon ng ibang mga motorista, para hindi sa kanila makalapit si Jung Tae. Sa pagkainis ng mapurnada ang pagkidnap kay Soo-yeon, bumalik si Jung Tae sa kanyang apartment, kung saan agad siyang inatake ni Song Chul, na nakalaya na mula sa pagkakagapos. Ngunit sa gitna ng pakikipambuno ng dalawa, nagawang masaksak ni Jung Tae si Song Chul. Hindi nagtagal, dumating si Song-yeon sa apartment building at nakipagkita kay Jung Rook. Para pigilan si Jung Tae, nagpa siya sila na pumunta ng sabay sa apartment. Ang plano ay para kay Song-yeon na magpanggap na magde-deliver ng libreng pizza kay Jung Tae, at kapag bumukas ang pinto, papasok si Jung Rook sa loob at aatakihin si Jung Tae. Naging maayos ang kanilang plano, at ang mas maganda pa dito, dumating na si Dong Suk para tulungan sila na talunin si Jung Tae. Hindi nagtagal pagkatapos nito,
bumalik na ang kuryente, at sa wakas ay natagpuan na nila ang sugatang si Songchul. Nang walang sinasayang na oras, si Songyun ay mabilis na tumawag ng pulis at ambulansya, habang si Dongsuk naman ay walang awang binugbog si Jongtae. Si Jongrok, na inakalang dinukot din ni Jongtae si Soyun, ay tinanong kung saan niya dinala ang bata. Ngunit sa sandaling yun, nagkaroon ng hallucination si Jongrok, dahilan upang makita niya ang walang buhay na katawan ni Soyun. Sa sobrang galit, walang awa niyang pinatay si Jongtae. Ilang sandali pa, napagtanto ni Jongrok na ang nakita niyang katawan ay isa lamang hallucination. Hindi nagtagal, dumating na ang mga pulis at medical staff sa apartment, habang si Dongsuk naman ay naglakad papunta sa courtyard. Ngunit si Taesun, na inakalang dinukot ni Dongsuk ang kanyang anak na babae na si Yoo Soo-yeon, ay galit na tinanong si Dongsuk kung saan niya itinago ang kanyang anak. Ngunit mabilis na naresolba ang hindi pagkakaunawaan, nang dumating si Soo-yeon kasama si Kyung-hee. Samantala, nagpasya si Jongrok na tumakas mula sa crime scene, dahil sooner or later, malalaman ng pulisya na siya ang pumatay kay Jongtae. Sa huling eksena, makikita si Kyung-hee na natanggap na ang pagkamatay ng kanyang anak na babae, habang si Songchul naman ay binuksan na muli ang kanyang tindahan pagkatapos niyang makarecover mula sa kanyang mga sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, naging maingat na siya sa mga customer na gustong bumili ng suitcase. Sinabi ni Songchul sa kanyang asawa na habang bihag siya ni Jongtae, ilang beses niyang nakitang takot na takot siya. Lumalabas na hindi lamang si